flood control projects, we implement likewise yung mga roads po and buildings, bridges, yan po. Madalang po, ako po sa tingin ko po, hindi po nagiging substandard po ang itong mga proyektong kamukha nito. Ang malaking ano lamang po sa mga proyekto na magkakaroon ng pwedeng lagyan ng substandard, ito pong mga ano po na ito, yung ito pong mga flood control projects. While there may have been substandard po na proyekto, baka po yung iba, yun nga po, hindi sinusunod yung specs. But sometimes, we are encountering problems in the design. Hindi po natatama yung design doon po sa requirement nung proyekto. Maaari pong ganun, Mr. Chair. Yun lang po yung akin. Pero yung to claim po na all projects are substandard, parang hindi naman po dapat ganun ang sabihin nila. Kasi unang-una po, if we can see the records of Bulacan First, there was a time when it was, I think, in the audit exit of 2023. Mr. Chair, mukhang masyado mahaba yung sagot ng ating resource person. Thank you. Thank you, Yusek Bernardo. It's your turn, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to ask Master Sergeant Orly Gutesa, Philippine Navy Marines. Meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa Aguado or Aguada, Malacanang? Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? Allegedly, bahay din ni Speaker, Your Honor. Bahay ni Speaker sa Aguado, Malacanang? Yes, Your Honor. So papunta ito kay Speaker? Yes, Your Honor. Thank you. Kay Yusek, yeah, go ahead. Paki-describe mo nga, ano ba yung lugar doon? Kasi ako pumupunta rin ako ng Malacanang. Ano yung bahay ba yun? Building? Yung sa Aguado, Your Honor, is harap ng gate 4 ng Malacanang. Maraming gate ang Malacanang. Anong gate? Gate 4, harap ng gate 4 siya, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Sergeant. Yusek Bernardo, sinabi mo kanina, after nung nag-usap kayo ni Yusek Olaybar, paragraph 23, sometime 2024, Yusek Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriation, supposedly for the Office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Ngayon, sino ba ito Executive Secretary na sinasabi mo? Mr. Chair, ang nabanggit lang po niya Executive Secretary, pero actually wala naman po siyang sinabi kung sinong Executive Secretary. Ilan bang Executive Secretary ng Pilipinas? Ang alam ko po nung during that time was Bersamin. Sino? Bersamin po, Bersamin. Executive Secretary Bersamin. Then after that, sabi mo, wala ka naman hindi mo na alam kung ano nangyari, pero meron ka pa rin succeeding declaration dito na nagsabi ka na paragraph 26, thereafter, DPWH received a special allotment release order, SARO, for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Ito ba yung Annex B na listahan na sinabmit ni Engineer Alcantara? Yes po, Mr. Chair. So ito yung supposedly na projects for the Executive Secretary? Yan po ang sabi ni Olaybar. Olaybar. Apo. So I think, Mr. Chair, we have to invite certain Olaybar in the next hearing. They already did, Senator Bato De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. With the indulgence of Senator De La Rosa, I think Secretary Remulla, with Senator Bato De La Rosa, I think Secretary Remulla is asking to be excused.
if no member seeks to ask any more questions, maybe we can allow him to go because he has other matters to attend to. I will take advantage of the Secretary's presence. Secretary, while you were away, Didak mo na sa time ko, ha? there was another witness who was presented before this meeting, and he is sitting on your right side. His name is Mr. Orly. Ano yung apelyido? Gutesa. And he was armed by a sworn statement which he read before us, subject of some interpellations, as you might have heard. In his affidavit, I think in the last paragraph of his affidavit, he was sort of asking also that he be considered under the witness protection program, considering the seriousness of his allegations and the persons so named in his sworn statement. And in connection with that, Mr. Chair, I would probably propose that the same measures or actions that you did in the earlier presentations and sworn statements by other witnesses be accorded to the same witness. I would probably add more, Mr. Chair, if we can, through the Blue Ribbon Committee, if this witness, Orly Gutesa, be given protective custody by the Senate through the Blue Ribbon Committee. And after that, this committee will probably recommend to AMLA for the initiation of the necessary process to the freezing of assets of the subject mentioned by this witness through his sworn affidavit. So, Mr. Secretary, that is all that I would like to put on record and to keep you informed of what happened really when you were away. Thank you, Mr. Senator Chair. Marcoleta, we submit to the discretion of the Secretary of the DOJ. I monitored the testimony of the sergeant. And since he did not participate in any crime, he can be admitted to the Witness Protection Program. Thank you. Even as a state witness. It's not a problem, sir. Thank you. If it's not part of the crime, then it's easier for us. Yes, The evaluation stage can be cut shorter, sir. Yes, I believe that will fall under Section 3 of the Republic Act 68, Yes, sir. 6981. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Senator Marcoleta. Yes, I think Senator Risa also Still have has my a question. time? Yes. Sige po. With the indulgence of Senator De La Rosa, bago lang makaalis si Sec. Remulla, una, kaugnay ng pagkakaiba ng pagiging under witness protection at pagiging state witness, yun pong under witness protection, ibig sabihin ba immune na sila from suit? Hindi po. Physical protection ang unang binibigay natin kasi sila po'y testigo at sila yung nag-request ng assistance sa Witness Protection Program. Kami po'y willing na willing magbigay ng protection kasi nga, testigo sila sa kasong ipa-file ng gobyerno. Ang pagkakaiba ho niyan, pagka state witness na po yung tao, meron hong participation sa crime, kailangan ma-evaluate po para kung gaano kalakas ang testimony, kung paano ito magagamit, at kung sila po ay hindi the most guilty. Yan po ang kailangang evaluate dito. At siyempre, yung iba pa hong ebidensya kinakailangan na ilabas. Kasi ang hinahanap po natin dito, yung buong katotohanan lamang. Salamat, Secretary. At kaugnay pa rin sa hindi pagiging immune pa rin from suit, may plano po ba ang Department at pati ang Office of the Solicitor General na magsampa ng civil forfeiture cases sa ilalim ng batas kaugnay ng ill-gotten wealth dun sa mga kakasuhan? Opo, kasama ho yan. At kaya pagdating ho sa kaso kasi, ang good faith lagi natin hinahanap, ang willingness to cooperate lagi hinahanap. Kasi po, sa recommendation po sa judge later on, o kaya kung mag-plea bargain, at least mas lenient po ang court.
Salamat, Secretary. Dahil sa pagkakaindi ko rin po, hiwalay pa po yan sa posibilidad ng criminal case. Salamat, Secretary. Salamat, Mr. Chair at Salamat Senator po. De La Rosa. Go ahead, Senator. Thank Yes, you. Meron ba question isang question na lang? to Secretary Remulla. Earlier, you, yesterday, on the other day's hearing, you mentioned what cases you intend to file through the NBI when you got the statement of Engineer Bernardo. Would you inform this committee as to your findings with respect to Yusek Bernardo? I'm sorry, it was Engineer Alcantara, wherein you laid down the NBI recommendation to file cases. Do you have a similar The recommendation? same recommendation, sir. Same recommendation? Yes, sir, as the testimony of Engineer Alcantara. Oh, okay, thank you. And one more question, just to clarify. The immunity from suit of a state witness absolves him, no, of any criminal liability, hindi po ba? Even civil liability, And sir. civil That's the gist of it. And that then- once we admit them as a state witness, they're absolved of all liabilities, sir. In other words, hypothetically, if tomorrow you accept the Discayas as state witness, I mean, hypothetically, kung ano man yung meron pa silang ilgatin, hindi na pwedeng habulin. Hypothetically. I wouldn't want to venture into a real person being an example, sir. Okay, so Yes, sir. not a real person, a hypothetical person who is able to acquire 200 billion pesos worth of infrastructure projects illegally, accepted into the witness protection program, you can no longer go after the 200 billion. Pagka ho, na-accept po siya, may memorandum of agreement. Yes. Tapos we file a case without the person being charged. Yes. And he will be named as a witness. Meron na hong immunity on. Wala na Yes. tayong habol doon. And I trust that you will weigh things carefully before a decision to allow for a witness to become a state witness, taking into consideration all, what is most beneficial for the state. Yes, sir. It's really the state's interest we're guarding for here. sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Kung wala na pong tatanong mga kasamahan po natin kay Secretary Remulla, Secretary Remulla, you are excused. Thank you po. Senator De La Rosa, if you Thank have, go ahead. Please Thank you, continue. Mr. Chair. Back to Yusek Bernardo. Yung who is Menard Go? Menard Ngo, Menard Go. Ngo. Mr. Chair, please allow me po to, Maynard Ngu po, Ngu, N-G-U. Ito ba yung, mayroon lang ako information. I'd like to confirm kung ma-confirm mo na, kung ano ito, ang tawag do sa China, parang, tawag do, ha? Envoy po to China? Parang ganun po. Parang alam ko she is the envoy of China. Envoy to China. Apo, apo. Sinabi mo na hindi mo personally binigay kay Senator Chis yung pera. Binigay mo through Maynard Ngo. Yes po, Mr. Chair. Kay Pero personally nag-uusap kayo about sa project. Opo. Doon po sa, kung babalikan ko po yung aking supplemental agreement, may dalawang beses po na napag-usapan namin ang mga tungkol sa proyekto. Yan po, ni Senator Cheese. Kaya nga, nagtataka ako, personal kayo nag-uusap sa about the projects, pero pagbigay mo ng pera, hindi mo personal binigay sa kanya. Ibang binigyan mo through Maynard Ngo. Yes po, Mr. Chair. Ganun po ang nangyari. Paano mo? Bakit doon mo binigay sa kanya? Nung pong
nagbigay ako ng listahan kay Maynard Ngu. Ang sabi po niya noon ay kukunin niya po doon sa kay Senator Cheese yung pondo. So may kausap mo dito, si Maynard Ngo. Si Maynard Ngu po ang... Hindi si Cheese. In that particular project po na sinasabi ko na na-release ng pondo sa Marinduque and Valenzuela, si Maynard Ngu po. So Maynard Ngo. Opo, Mr. Chair. At allegedly, sabi kay Cheese yun na project. Pero yung pong projects na yun, yung po, Tapos nung nagbigay ka ng pera, kay Maynard Ngo rin. Hindi mo direkta kay Cheese binigay. hindi po, Mr. Chair. Senator De La Rosa, with your indulgence. So, ang ibig mo sabihin, Yusek Bernardo, yung nagbigay ng project si Maynard Ngo, hindi po si Senator Cheese ang nagsabi, Yusek, bigyan mo ako ng project dyan, kundi si Maynard Ngo. Pagkatapos po ng aprubahan, binigay nyo yung commission kay Maynard Ngo rin, hindi kay Cheese Escudero. Paki-clarify po. Tama po, Mr. Chair. Kami po ni Maynard Ngo ang magkausap. Ang sabi po niya ay kay Senator Cheese allocation po yung ibibigay niya. Narinig po natin, Senator De La Rosa, narinig po natin yan sa mga ibang senador. Nakausap lang po nung isang kasamahan namin, Senator Jinggoy, pero hindi naman talaga naka-face-to-face nila Alcantara. So, we have to make that clear po. Pati po yung dito kay Executive Secretary, nagpalabas na rin po ng statement ang OES na wala po siyang kinalaman dyan at ang kausap nyo lang ay si Yusek Try-Give. Try-Give po. Siya po yung nakausap ninyo. Hindi po ninyo nakausap ng face-to-face ang Executive Secretary. Hindi po, Mr. Chair. Okay. Senator De La Rosa, please continue. Yeah, thank you, Mr. Chair. Yung kay Yusek, yung nabanggit kayo na ni Congressman Toby Chanco na yung mga sagasa, yung basta ilagay lang yung project doon sa distrito na hindi alam ng congressman ng distrito na yon. Do you confirm that may mga ganong nangyayari? I can confirm po the releases na sinasabi na hindi nila alam, but hindi ko po ano yung term na sagasa. Sorry po, Mr. Chair. Ang alam ko lamang po ay talagang minsan may nagre-report po na mga representative na sinasabi nila may lumabas sa akin na pondo pero sino ba may-ari noon? Parang ganun. So hindi po namin, yun po hindi ko na po maalala kung alin-alin. Pero meron pong naririnig na ganun na may lumalabas na pondo na hindi nila alam kung kaninong source. Kaya nga, nare-recall ko lang yung kaso na binanggit nyo about Senator Joel Villanueva. Sabi nyo, wala siyang project doon. Pero, Engineer Alcantara, sabi niya, wala siyang project doon. Yung hiningi niya, hindi na-approve. Pero, how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya? Kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na ni-request niya sa inyo? Honor, nung po sa affidavit ko, alam po namin, 1.5 billion po yung gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads, and other structure po. Yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Kami pa yung lumapit ni boss kay Sec kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ang allocation na lang pong natitira ay parang 600 po. So, nag-isip po kami ng paraan na paano po ma-match in terms of proponent yung 1.5B maging ang initial computation po namin ay 150. So, nag-submit po ako ng 600 worth ng flood control at 25%. Magmamatch po dun sa 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh, pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control, di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sige, sigaw-sigaw dito sa hearing Yes na ayaw niya flood control.
Pero bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala kang paalam sa kanya. Bakit Sir, kayo gumawa ng gano'n? Opo. Kasi nga po, nung time na yon, nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request na multipurpose building. So nag-usap po kami, nireport ko po kay So, Yusek kayo Robert. nga, in short, diskarte na ninyo yon Yes ni po, Your Honor. Yusek Bernardo. Na Yes po. mag-flood control kayo para sa kanya without his knowledge. Para makapagbigay kayo sa kanya. Yes po. So, Your Honor. yung binigay nyo na pera, hiningi ba niya yun sa inyo? Hindi po, Your Honor. Hindi niya hiningi ang pera na dineliver mo. Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yon na is OP yon Ang sabi ko para po, kay Senator Villanueva? ang sabi ko po doon sa tao niya, pag sabi mo kay boss, ito'y tulong. Tulong. Tulong, sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na galing sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. So, you have to be clear with that. Dahil, Yes po. yun lang. Yes, Mr. Chair, may I Yusek po? Bernardo. Hindi ko po maalala yung binabanggit niya na naririnig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva doon sa mga sa Baykam po kasi minsan nakakausap lang namin siya at parang humingi po kami ng tulong sa kanya pagka po sa Baykam po kasi sa Baykam sa budget hearing po kasi ay medyo talagang si Senator Joel so kami po nagsabi ko sa kanya kung paano makatutulungan si Senator Joel. So hindi ko po maalala kung paano pong na sinasabi niya na nagbigay ng 600 million na pondo kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap kung kausap po niya si Senator Joel, hindi ko na po masundan yon, Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problemang ganon, pero hindi po ako aware na gano'n dun sa sinasabi niyang flood control. Hindi po. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi yan nangyari. No, Your Honor. Ha? Sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yun, magwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didipisahan yung kasamahan ko, ha? I agree, Just Your to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, siyang pinakamaingay na nag-criticize sa DPWH dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you po. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay. Next on the list is Senator Ontiveros. Salamat, Mr. Chair. Bago yung mga tanong ko, for the record lang po, Mr. Chair, pinaglalaban natin yung anti-corruption at pinaglalaban din po natin restorative justice, hindi death penalty. At pinaglalaban din po natin prison reform. For the record, Mr. Chair. Ngayon po yung mga, for the record lang po, Mr. Chair. Noted. Salamat, Mr. Chair. Ngayon po mga tanong ko po para sa mga diskaya. Sabi niyo po, kailangan talagang magbigay ng suhol sa DPWH para magka-project. At ayon po sa inyong affidavit, kasama nga po sa binayaran nyo si Quezon City District Engineer Protesta. Sa tansya nyo po, magkano na lahat-lahat ang naibayad nyo kay DE Protesta? Your Honor, kadalasan naman po ay ano po yun, parang isa sa mga requirements po na kapag nakasingil ka, dapat balikan mo sila para magbigay po ng token. Kaya nga po, so magkano na po lahat-lahat ng token na sabi nyo ni-require kayong ibayad? Kay Protesta po. Your Honor, wala po akong data ngayon kasi nakaano po ako, Your Honor, nakakulong po ako sa basement
po, kaya hindi ko po makulate yung iba pong mga data. Kahit hindi nyo po makulate ng eksakto, general recollection, dahil district engineer yan pinakamataas na karelate nyo sa Quezon City at sa isang distrito. In the tens of millions na ba? In the hundreds of millions na ba? Anong magnitude po? Kadalasan lang po, hindi ko po siya ma-plus ngayon. Base po doon sa collection po kasi namin, per collection po yun. Bali, ano lang po, percentage lang po. Kadalasan po mga nasa 5% po or mga 4% po, depende po sa uri ng project. Kaya nga po, magkano yung 4 to 5% ng lahat ng mga proyektong binayaran nyo si DE Protesta? Your Honor, hindi ko po masyadong ma-plus. Hindi ko po masyadong makuha yung buong data kasi po per voucher lang po kung may collection po kami at saka lang po kami nagbibigay. Nasa hundreds of millions na ba ang running total so far? Wala pa naman po kasi... Nasa tens of millions na po. Malamang po siguro kasi okay, tens of millions. Kasi po hindi pa po kami nakakakolekta. So may collectible pa. Pero yun na yung magnitude, tens of millions na po. Kay DE Protesta pa lang. Kanino na po pinadadaan tuwing magbabayad kayo ng token kay DE Protesta? Kadalasan po, po yun, Your Honor, kadalasan po sa mga tao lang din po nila. Sino-sino pong mga tao? Anong mga buong pangalan nila? Hindi ko po masyadong matandaan, Your Honor, kasi nasa bahay din po yung data din po, yung sulat kamay ko po. Sir, umaabot na sa tens of millions yan. Imposibleng hindi nyo kikilalanin yung taong pinadaanan nyo ng ganyang kalaking pera. Sino po ang tumatanggap ng token ninyo para kay DE Protesta? Kadalasan lang po, may naka-appoint lang po sila kung sino din po kadalasan yung mga negotiator sa bidding po na tumatanggap ng tinatawag na buyout, sila din halos po yung kumukuha. Sino po yung negotiated or appointed negotiator na yon? Alam ko po, nasa cellphone ko po yun. Bali, ngayon po kasi bawal po ako magkaroon ng cellphone kasi nakakulong po ako sa basement po. Kahit yung huling appointed negotiator na tumanggap ng token nyo kay DE Protesta, yung recent memory. Yung dati po, yung panahon po ni DE de Vedadera, kay Ma'am Elena lang po namin, Ma'am Elena po namin ibinibigay. Pero yung ngayon po, hindi ko na po matandaan na sa cellphone ko po kasi. Anong apelyido ni Ma'am Elena? Basta surname lang po, yung pangalan lang po ang alam ko eh. Pero doon po sa cellphone ko, nakalagay po doon yung parang apelyido niya, tapos kung ano pong title niya. So si Ma'am Elena ang appointed negotiator panahon ni DE de Vedadera. Tapos tuwing nagpapadala kayo ng token kay DE Protesta, whether through Ma'am Elena or yung iba pang mga appointed negotiator, paano kino-confirm ni DE Protesta na natanggap na nila yung token galing sa inyo? Kadalasan po, minsan wala na pong confirmation. Ibig sabihin, wala nang smooth naman po ang trabaho. Wala nang confirmation. Kung umaabot na ang running total sa tens of millions, hindi naman yan bariyang pasa load or GCash. Siyempre, magko-confirm kung natanggap yung ganyang kalalaking pera. Paano po nagko-confirm si DE Protesta sa inyo? Kadalasan po, pag nagkikita rin po kami, halimbawa, namasyal ako sa office po nila. So, lang po, tawag dito, parang nagkakaintindihan na kami. Wala na pong follow-up. Ibig sabihin po, pag hindi ka na po napapahirapan o di kaya parang okay naman po yung next na collection mo pag nag-request ka ng billing, ibig sabihin, okay na po yun. So tuwing papasyal kayo sa opisina ni DE Protesta, nagkakatinginan na lang kayo ng makahulugan or kakikindat sila, yan ay ibig sabihin confirm na tanggap ko na yung recent token nyo? Parang ganun po. Parang ganun. Okay, so kahit papano, may confirmation. Kasama din po ba sa mga binigyan ninyo si dating o si NCR Regional Director Gerard Opulencia? Your Honor, hindi po. Wala po. Hindi. Kasama po ba sa nabigyan nyo na dati si QC First District Engineer Arturo Gonzales? Your Honor, hindi po. Hindi rin. Okay. Sabi nyo po sa committee ito,
nagsimula kayo sa National Flood Control Projects noong 2016. Sinabi po yan ni Ms. Diskaya. Sa katunayan, kayo ang pinakamalaking contractor nung nakaraang administrasyon. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, mula June 16 to December 2017, 18 months lamang, 12 billion pesos ang halaga ng projects ninyo. So, halos 670 million pesos on average bawat buwan sa unang 1.5 taon lamang nung nakaraang administrasyon. Bakit po wala po kayong binanggit na proyekto mula 2016 hanggang 2022 sa inyong affidavit? Your Honor, kasi po yung invitation po dito sa sa committee ay about lang po doon sa flood control po na sinabi po ni mahal na presidente po natin about sa flood control po na from 2022 po. So kung hiningi ng Blue Ribbon Committee na mag-submit kayo ng supplemental affidavit ng mga flood control projects ninyo mula 2016 hanggang 2022, magagawa nyo po yon? Yes po, Your Honor. Alright, salamat. Now, Mr. Chair, mga tanong ko po kay former Undersecretary Bernardo. So, Yusek, tama ba itong isang sinabi ni Engineer Alcantara na sina Engineer Hernandez ang may ghost project pero kayo daw mayroong mga negosyo? Kasi umamin kayo sa may mali kayong ginawa. Sabi nyo, quote, "Hindi ako naging matatag at tapat sa pagtupad sa tungkulin." So ano po yung mga maling iyon? You deny only ghost projects pero you admit wrongdoing. Tama po? Yes po, Mr. Chair. Unang-una po yung aking deklarasyon kay Congressman Zaldico na tumanggap po ako ng sinasabi ni Alcantara, ni Engineer Alcantara, ng 1% doon sa kwan. Pero hindi ko po makumpirma kung ano. Basta tumanggap po ako doon. Hindi ko po alam na ang halaga. Ang iba naman po, yung mga proyekto na hinawakan niya ay dumaan po sa akin. Parang nung kinuha ko po yung listahan sa kanya, ay ipinasa ko po sa nagpondo. At the same time po, nung dalin po niyang ang pera, ay binigay ko po doon sa mga tao na kausap ko. So yun po yung ako po ay umaamin na naging instrumento doon sa mga pagkakataong yun. Okay, Yusek, pero I hope pwede kayong maging mas forthright sa mga huling tanong ko sa inyo dahil di naman ako makapaniwala na ang isang inhinyerong umabot sa mataas na antas ay hindi maalala kung 1% nga ba or more or less. So please be forthright sa committee ito hanggang sa huling mga tanong ko. Mr. Chair, I confirm po the 1% na sinasabi niya kasi sinabi po niya sa akin na mayroong 2% yung ilalabas ni Mr. Zaldico, ni Congressman Zaldi. So sabi niya sa akin, boss, hati na tayo sa 2%. So yun po ay, kumbaga, pagka po nagbibigay siya, sinasabi po niya ay 1% yun nung pondo ni Congressman Zaldi. So yun po, Mr. Chair, ay inamin ko po yun na akin pong natanggap. Ngayon po, Yusek, yung inamin nyo pong katiwalian, whether itong 1% or yung iba pang ma-establish ng komite, hindi lang po yan sa Bulacan na nangyari, di po ba? Nangyari rin po yan sa ibang mga lugar na hawak ninyo. And I mean, kasi sabi nyo po, Luzon kayo mula Region 3 hanggang 5 at Visayas, so Region 6 hanggang 8. So yung ganito pong mga katiwalian, nangyayari din po ba sa ibang mga lugar na iyon? As far as me is concerned po, Mr. Chair, hindi po ako ang doon. Ito lang pong kay Alcantara ang kamukha po na nakalagay sa aking affidavit ay kinumpirma ko po na ito po'y talagang inaamin ko na sa mga pagkakataong ito ay ako po'y naging instrumento doon sa transaksyon.
We are breaking into our live coverage of the Senate Blue Ribbon hearing. This is now StoryCon or the Story Conference, and the stories that are behind the headlines. I'm Ed Lingao. Former Public Works Secretary or Undersecretary Roberto Bernardo has implicated lawmakers in the flood control anomaly. In his testimony before the Senate Blue Ribbon hearing, Bernardo claims that Congressman Zaldico asked for a 25% commission on projects and that cash deliveries were made to his office. He also alleged that former Senate President Chis Escudero received 160 million pesos through an associate, while former Senator Bong Revilla allegedly demanded a 25% cut, including 125 million pesos in cash delivered to his Cavite home. He further accused former Senator and now Makati Mayor Nancy Binay of receiving 37 million pesos through her staff. Before this, Bernardo apologized before the Blue Ribbon Committee over his involvement in corrupt flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan, seriously undermining public trust in 2 out of 3 branches of our government and a constitutional body, thereby posing a significant threat to our national security as it may lead to political instability, which may weaken the ability of the government to function effectively. Reactions were quick from those tagged by resigned Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Senator Chis Escudero called the allegation malicious and stressed that by Bernardo's admission, they have never had any direct contact. The former Senate President believes the testimony is part of a well-orchestrated plan to attack the Senate and its members. Escudero says, and we quote, "Puro talaga senador ang tinuturo. Nasaan si Zaldico? Nasaan si Congressman Martin Romualdez? Sa lahat ng ito, wala sila lahat kasalanan o kinalaman dito? Hindi naman ata ito kapani-paniwala." And for her part, former Senator and now Makati Mayor Nancy Binay also dismisses Bernardo's testimony. She also cites her performance in public service, which she says had always been above board and beyond a shadow of doubt. Benguet Congressman and former Appropriations Chair Eric Go Yap also slammed Bernardo's claim. He says he has never accepted nor authorized the delivery of money in connection with flood control projects. Meantime, Executive Secretary Lucas Bersamin has also denied involvement, saying his office does not have any business in budgetary allocations related to the DPWH. He says, and we quote, "I deny the imputation about the delivery of agreed 15% commitment supposedly for the Office of the Executive Secretary." And here are the other stories we're watching this Thursday, September 25. Former DPWH officials Bryce Hernandez, JP Mendoza, Henry Alcantara, Roberto Bernardo, as well as contractors Pacifico and Cesara Rowena Discaya are now under provisional coverage of the Witness Protection Program. The Justice Department says the assistance is limited to security and escort as investigations into alleged flood control anomalies continue. The department adds that the coverage is meant to protect them from harm and not from liability. The Armed Forces of the Philippines has denied destabilization and alleged coup plots against President Ferdinand Marcos Jr. The AFP called the rumors baseless and unfounded. It says that efforts to link the military to intrigue are only meant to sow division and undermine the president's fight against corruption. 2 female police officers filed separate complaints against Marikina Congressman Marcy Teodoro before the DOJ. One officer accused the lawmaker of acts of lasciviousness during her early assignment as his close-in security. Another complainant, who previously served as security for Teodoro's wife, sued for rape by sexual assault and acts of lasciviousness. Teodoro has denied the accusations and called them a politically motivated attack. And severe tropical storm Opong maintains its strength over the Philippine Sea. It was last spotted 300 kilometers east of Giwan, eastern Samar.
Opong is forecast to make landfall over northern Samar in the morning tomorrow, and then the Bicol region by the afternoon. It may also reach typhoon category. And joining us today, Storcon's resident political heckler, Tito Raul Llamas, who is very busy with his phones. Mukhang marami ka ngayong kinukuntsaba. Is that the right word for it? Good afternoon. Kahit masyadong malakas ang ulan sa labas. Halos zero visibility kanina nung papunta ko rito. Pero dito lang naman, sa Quezon City, parang wala pa. Wala yung principal ngayon. Yung principal natin nasa Zoom. Oo nga eh. Via Zoom. Bakit kaya? Na-traffic kaya siya? Our partner, Regina Lay. Reg, kamusta ka dyan? I heard that. I heard that. Kahit wala ako dyan, I'm listening. I have ears and eyes everywhere. But yes, na-traffic. May pagbabanta ka agad, di ba? Meron bang whistleblower dito? Nandito ba si Manny Mogato? Hanapin nga. Let's not go there. Okay, and from the Philippine Star, ang bossing ng mga stars, si Ami Pamintuan. Hi, good afternoon. Rainy afternoon. Pulang-pula ka. Tayo lang ang walang basura, no? Wala tayong share ng basura, no? May pera sa basura. Pulang-pula ka, Ami, Talaga may pera sa basura. Bakit tayo lahat-lahat nadadamay na eh? Para kang nasa Senado, Senado, kapag nandun ka sa bottom of the pecking order, ano? Wala man lang maambon. Sa mga Ami, parang nasa Senado ka. Kumakalat, nagtatalsikan ng dugo ngayon doon, Bloodbath, parang may bloodbath. Hindi yun kanina. Lahat nagdi-deny. Katakataka, no? Ang lalaki nung binibigay sa mga pera, pero hindi sigurado naman kilala yun nung nagbibigay, ano? Bakit ka magbibigay sa hindi mo kilala na tao nung no? Yun ang excuse nilang lahat eh. Hindi naman binigay sa akin yan eh. Binigay doon sa tao nila. Baka, Ami, ang lumabas pa dyan. Kaya namang pagtitiwala na binibigay sa kung sino lang. 160 million, di ba? Di ba? Alam mo, Ami, baka lumabas pa dyan, walang makulong, walang maisoling pera. Dahil yung mga kanda pala, yung mag-witness pa lang, Richard Cambe, yung kay Senator Revilla, siya lang ang makukulong. Yung mga kumuha, yung mga driver, yung mga gopher, yan ang makukulong. Yung mag-state witness kasi, hindi sila makukulong at hindi mababawi yung ninakaw nila. No? Hindi, kaya nga daw hindi pwede mag-state witness kung hindi pa binabalik yung assets. Kasi kung hindi, that will be the perfect crime of plunder kung lahat ng mga taong yan, pababayaan mo mag-state witness before they turn over their assets. Pero yun ang pinag-uusapan ngayon. Yeah, we have to clarify na wala pang state witness at this wala pang point. Witness protection. They're all just protected witnesses. Ina-evaluate pa sino yung magka-qualify as state witness. And also, I understand the why we're all jaded about this, right? Kasi old playbook na to eh. We've seen this play out before. But the difference I feel this time around, and this could be just, I don't know, over optimism, pero mabilis sila gumalaw eh. Just this afternoon, the NBI has recommended the filing of malversation charges against Senator Chis Escudero and Makati Mayor Nancy Binay, and also former Speaker Martin Romualdez. These are very big names to go up against. And the fact that they're filing malversation kaagad, to me, tells me that they have strong basis for doing so. But malversation is a lesser crime. I mean, considering the numbers involved. Cases sa plunder, cases sa graft. Plunder pero 50 million. Mas mabilis nga daw siyang to prove guilt. Mas mabilis. Saka non-bailable din siya. Depending on the amount. So, importante yun na yun ang gusto ng mga tao eh. Gusto may makita dyan nakakulong eh. Kunin mo muna yung sureball. Diba? Tapos eventually, maybe as you go along and collect more evidence, then you can escalate and elevate. Yeah. If that's the right word. Pwede naman eh. Sana ganun. Saka talaga namang may malversation involved eh. Pero, so pwede talaga siya. Talaga namang meron. Pero yung nakikita natin ngayon, yung charges kayo talaga. Accusation lang yan. Hindi, yung nakikita natin dito ngayon ay, una, kala mo talaga, dinidiin na yung mga senador. Mamaya, binabackpedal na. Hindi naman pala kausap yung mga senador. Hindi naman pala sa senador binigay yung mga pera.
Diba? Tao lang nila. Ganun naman. So nakikita mo, pa-backpedal na eh. Yung mga testimony. Diba? Pero remember what Attorney Fortune told us? Kasi lahat naman to magiging circumstantial na. Wala naman aamin. Yeah. Like, you're not gonna get a direct confession, right? So, ang kailangan lang is you have to prove that all these elements, there's no other conclusion other than the commission of the crime. Meaning, nangyari to lahat. The only conclusion to draw from all of this is, yes, there was large-scale plunder and graft that went on, right? Tapos, remember yung sabi ni Attorney Fortune, yung kulang na element, the one missing element was the testimony of Yusek Bernardo. Well, today we got it. Kaya nga. But Kaya nga, saka yung delivery nung merong address eh. Alam ka naman, address yun ng driver. Di ba? Or nung messenger. Saan mo dinala yung pera? Bahay ba yan ng driver? Hindi. No? Hindi yun bahay ni Ed Lingaw, Ay, hindi ah. Hindi yun bahay, Okay, Bok, just to be clear, si Orly Guteza, yung dating sundalo na di umano'y naging security consultant ni Zaldico, sa kanyang testimonya kanina, ang sabi niya, he delivered cash to the residence of former Speaker Martin Romualdez in number 42 McKinley Road. I looked it up doon sa satellite chat ang laki ng ng mansion apat na structures ang nandoon sa lote. But anyway, that's his allegation. Doon naman kay Bong Revilla, ang sabi naman ni Bernardo, personally nag-deliver siya ng 25% or 125 million sa Cavite na bahay ni Bong Revilla. Halos eksakto yun yung pinapasoli kay Bong Revilla ng korte, di ba? 124 million. 124.5, no? Halos eksakto Baka may pungsoy may pungsoy significance yung number na. Kay Nancy Binay, 15% out, 37 million, pero hindi siya ata in person. Okay. Pero wala naman kasing tatanggap ng pera in person. Meron Kaya nga. Hindi, ibig sabihin yung mga senador. Si Martin Romualdez tatanggapin in person? Yung ganon? Sabi ni Bernardo, si Revilla daw, personally, hiningi sa kanya 25%. Hindi, pero yung tatanggap ng pera... Ang laki-laki nun. Yung tatanggap ng pera, 160 million. Tatanggapin ba ni Chis yun? Tatanggapin ba ni Nancy Bina yun? Tatanggapin ba ni Speaker Martin? Walang ganun. Pero yung nga, for example, ang assertion ni Bernardo, si Revilla himself asked for, in person, 25% of the proceeds. Tapos ito pang isa, ang sabi naman ni Orly Guteza, yung ang security consultant ni Zaldico, si Congressman Eric Yap delivered cash to Coast residents at nakita niya in person ito. Nag-deliver ng 46 pieces. Kong Yap, ano yun? Eric Yap. Saan distrito yun? Hindi, ACT-CIS yan, dating appropriations. Dating appropriations committee chairman nung panahon ni Duterte. Party list. Yan yata yung first party list na naging head ng APRO. Oo. Yung party list kasi hindi na naging head ng APRO First party list na head ng APRO at first time congressman na naging head ng APRO. Senator Erwin. Senator Tulfo. Yun yung party nila. So, ang daming teka, let's bring in our, let's bring in our reporter from the Senate, si Merimon Reyes. Merimon. Hi, Merimon. Napaka-exciting dyan sa inyo, Merimon. Punong araw mo ngayon, Totoo yan, Miss Ami, kasi ang nasabi pa ni Senator Ping, kung nanaisin at kung ipagpapatuloy pa raw yung round of questions natong mga senador, pwede raw abutin ng madaling araw bukas yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero last time din naman ang nasabi ni Senate President Tito Soto, around 1 to 2 last Blue Ribbon Committee hearings na lang daw ang gagawin. Ang sunod na lang daw na gagawin is Blue Ribbon Committee meetings. Hindi na raw ito public hearings. At ito yung pagbibigay daan nga nila sa investigasyon na ginagawa naman ngayon ng Independent Commission on Infrastructure. Kanina lang din na bago tayo tumayo dito, kaalis lang din ni Justice Secretary Remulla at nakapanayam siya ng media. Ang sabi niya, so far, wala pa raw qualified maging state witnesses dito sa mga resource person na nag-a-apply under WPP, pero sila ngayon protected witnesses na. And yun nga, yung clear difference no, i-offer nila escorting dito for security purposes itong mga witness person. And yung pagtimbang daw nila sa mga ito, kung magiging state witness, dito rin daw nakadepende kung kasama ba sila sa crime or hindi. Kung kasama raw sila sa crime, sabi ni Secretary Remulla, madali raw mag-qualify as state witness. Pero since
technically, tinitingnan din nila ngayon kung part ba ng krimen itong mga resource person. Ang so far malinaw pa rin, protected witnesses sila kasi they are still testifying for the case of the government. At may duty raw itong hudikatura to protect them. And so far, naabangan din natin kung ano nga ba sa mga susunod na araw ang magiging call ng Justice Department dito sa mga nag-a-apply under WPP. Merimon, saan sa tingin mo mas madugo at mas violente ang tanawin? Sa Menjola o dyan ngayon sa Senado? Nakabo, kung physical na violence ang inaabangan natin, natong linggo sa Menjola Recto na naabutan natin mismo. Pero kung sakit sa ulo siguro, maging yung mga bombs being dropped, ibang klaseng bomba naman ang binabato ngayon dito sa Senado. Kasi, for example, si Henry Alcantara, nitong Tuesday, nung mga lumipas na linggo, hindi siya nagsasalita. Nagsalita na siya, nag-drop siya ng names. Ngayon naman, si former Bernardo. Undersecretary Roberto Bernardo, nagsalita na rin siya. And pare-pareho din silang nag-a-apply for the WPP dahil daw sa extent ng kaalaman nila tungkol dito sa mga nasasangkot na personalidad. And kanina naman, doon kay Bryce Hernandez, yung sa computer niya, na sinurrender plus yung mga dokumento nga nito sa investigasyon ng ICI, sinabi ni Hernandez nakalagay daw doon yung pangalan ni Congressman Zaldico pero hindi raw ni House Speaker Martin Romualdez. Merimon, nabanggit ni Bryce, ni Fortune, na abogado ni Bryce, na meron pang 3 senador na nasa listahan ni Bryce. Meron na bang singaw kung sino yung 3 na yon? Sa ngayon, naghihintay pa rin tayo kasi nung nakausap din natin yung ilang kasamahan ni Bryce Hernandez, ang nasabi, lahat daw nung mga dokumento, even yung computer, nandoon daw sa ICI. So, hinintay din natin until ngayon kasi so far, yun pa lang ang narinig natin na sinabi ni Hernandez. Sa computer nga, itong si Zaldico, ang lumabas ng pangalan, si House Speaker Martin Romualdez, wala raw doon. And siya, maging netong lumipas na pagdinig nung Martes, ayaw niya muna raw magsalita kasi baka raw masampahan siya ng kasong libel. Pero kinonfirm niya naman na itong mga sinabi ni Henry Alcantara sa kanyang sworn statement, totoo, kulang lang daw sa mga pangalan na hindi pa nababanggit. Narinig ko kasi, parang may narinig akong bubuit na nagbanggit ng 3 pang senador. Pero baka rin makasuhan ako ng libel Ronald, may clarification sa Senate hearing today, no? Kasi na-bring up nga yung number 6, yung 6 that was 6 senators that were mentioned. Apparently, itong si Bryce contradicted his lawyer. Do you remember sa atin niya, that was our interview with Attorney Raymond Fortune. Sabi ni Bryce, hindi daw totoo na senators yung laman ng computer niya. Puro congressmen daw yung nandun, is what he said. So, the senators kept asking him about it. And sabi niya, no, fake news yun. So, now we don't know who to believe. Kasi when Attorney Fortune appeared on our show, malinaw naman siya. Sabi niya, may at least clear. 6, diba? Yes. Hindi niya sinabing there are some senators. He gave a number. 6. He actually gave a number. Siya nag-volunteer nun. And he said, ito yung bilang ng mga incumbent, ito yung bilang ng mga former. Siya nag-volunteer nun. Hindi siya binuli ni Reg. Hindi siya binuli ni Reg yung sinabi niya yun. Walang ganun. Si Ed yung nagbully sa kanya. I asked very, I asked very sedately nga eh. So now we don't know ano nangyari. And Bryce Hernandez at today's hearing just kept saying, no, na-misunderstand niya or may miscommunication or what not. I wonder how you misunderstand that. Parang mahirap ma-misunderstood. Meron bang reaction from Senator Villanueva? Kasi may mga nagtatanggol sa kanya dyan. At saka ang takbo, nakakatawa din yung takbo ng question. Sinasabi lang naman hindi naman sinasabing hindi niya tinanggap. Sinasabi lang na hindi niya sana tatanggapin yung pera kung alam niyang flood control yon. Meron na ba siyang comment about all these testimonies? Ma'am Ami, ang sinabi pa lang ni Senator Joel Villanueva yung sa kanyang naging manifestation nitong isang araw na ito na raw mismo si Alcantara ang nagsabi na hindi alam ni Senator Joel na kinuha sa flood control project yung pondo na binigay sa kanya. Originally daw kasi ang request nga is multipurpose building amounting to 1.5 billion pesos. Pero ganito yung nangyari. Ang reaksyon na pinaka-fresh na nakuha natin na kani-kanina lang mula dito naman kay Senator JV Ejercito na sinabi niya
kailangan pa raw busisiin itong mga testimonya na nilalabas ngayon kasi nakikita niya yung mga budget insertions daw parang sa BICAM daw yan lumabas, sa kamera raw yan lumabas. So maaaring nagiging diversionary tactics na naman ang ginagawa dito para busisiin daw muna yung mga senador habang natatakpan daw yung totoong krimen. Yan ang sabi ni Senator JV kanina. Budget insertion. Pero hindi niya din na yung amount, ano? Hindi, Ma'am Ami, hindi eh. Even, bukod dyan, isa rin sa inaabangan lang din natin kung magkakaroon na ba ng inhibition itong si Senator Jinggoy na sa mga lumipas na linggo, very active siya. At sinasabi niya rin sa plenaryo na hindi raw siya mapipigilan itong mga paratang na binabato sa kanya. Pero so far nitong ikalimang pagdinig at ngayon, absent si Senator Jinggoy. Senator Joel Villanueva on the other hand, plus si Senator Jinggoy, nagpakita naman sa session in the afternoon. Pero we'll see. Ang sabi naman ni Senator Ping dyan, personal decision ng mga ito kung mag-i-inhibit sila either out of delikadesa or other reasons. Pero hanggat wala pang ganong inhibition na nangyayari, hindi naman daw maaaring pigilan ng mga senador o ng komite ang participation nitong dalawang senador na nasasangkot. Okay. Although interesting kanina yung sasabi ni Bato de la Rosa, I'm not defending him, I'm not defending Joel Villanueva, but... He wasn't defending. Yeah, he wasn't. He wasn't. Bok, dagdag ko na lang din na na-bring up din yung death penalty kanina. Yes. At si Senator Bato, ang nasabi niya noong kinukompronta nila din itong si Undersecretary Bernardo, parang nagkatanungan na parang maganda raw yatang ibalik na ang death penalty para raw sa mga kurakot. So, we'll see. Medyo naging parang medyo humorous siya on one hand, pero on the other, iba rin yung naging implikasyon nito sa magiging atake pagdating sa issue na to. Parang sinagot ni Senator Risa yun eh. Oo, hindi na. Advocacy niya na yan, di ba? Si Bato de la Rosa, matagal ng advocacy niya yung death penalty. No? Dapat inumpisahan na nila noon pa eh. Kung meron na rin lang papatayan, dapat yun ang sinasabi ng mga tao. Parang may disclaimer sa amin. Parang hindi naman kinailangan nila Senator Bato yun nung nangyari yung Dami naman pinatay nung nakaraan na. Sana inunan na yung mga yan. Natanong pa nga kanina si Senator Bato, parang si Senator Ping yata yun na kung papipiliin daw si Senator Bato, ano lang gusto niya, parang habang buhay daw na nakakulong o death penalty. Pero parang nasabi ni Senator Bato yung sa bilibid na lang yata, sa Muntinlupa. Oo, yun ang pinaka naging sinabi naman ni Senator Bato. Kasi makanegosyo pa raw siya sa Muntinlupa. Marimon, bakit wala si Senator Ping Lacson? Sorry? Si Senator Ping Lacson, nasaan? Bakit si Erwin Tulfo ang nag-chair? Actually, Bok, titignan din natin sa ngayon kasi so far wala naman tayo pang naririnig na parang malaki-laking pagkakaalerto dito sa labas ni Senator Ping Lacson. Pero tulad din last time nung kalagitnaan din ng pagdinig, parang nagpalit lang muna sila. Tapos bumalik din naman si Senator Ping. So titignan natin kung anong rason ni Sen Ping sa pag-alis niya muna. Mga hanggang ano oras kaya to, Marymon? Mang Ami, ang nasabi nga ni Sen Ping, kung gugustuhin pang araw, pwedeng abutin to ng madaling araw bukas. So, titignan natin kung matatapos to. Last time kasi, 5 o'clock in the afternoon natapos yung pagdinig. Pero alas 5 na ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang Blue Ribbon. So, baka mag-extend pa sila. Tingnan natin kung aabutin to ng madaling araw bukas. Okay. Kasi marami-rami ang denial na yan eh. Okay, yan po ating Mojo, si Marymon Reyes, saksi sa mga duguan sa Mendiola, saksi ulit ngayon sa mga duguan sa Senado. Mas madugo. Kaya pulang-pula si Ami, pulang-pula nakikiisa sa sa bloodbath sa Senado. Mas madugo. Hindi, may pinuntahan akong Chinese event. Ngayon, National Day ng China ngayon, Ami. Papunta ka ba ron? Chinese good luck event yan. Hindi ako. National Day ngayon ng China eh. At mukhang maraming kumikilos ngayon doon sa paligid ng Shangri-La Global. Farewell for the ambassador. Alis na siya. Yes, nakalis na. Ito na yung bago. Ito na yung bago. Naka-base sa US dati. Ito yung first public appearance niya. Ito bang yung ambassador? Kilala mo rin? Hindi.
Sabay ngiti, oh. Nag-farewell pa lang yung Siya yung in charge of the height of COVID dito eh. Sorry, ang pakilala ko lang si Foreign Minister Wang Yi. Si Wang Yi, Yeah. Hindi. Okay. Although medyo siya. Reg, you were saying? Medyo abrasive yung iba niyang comment. Hindi nagustuhan ng mga iba nating cabinet members, di ba? Lalo sila, Gibotio Doro. Hindi siya gusto. Actually, in his time, yung Chinese Embassy Manila Facebook page would post a lot of very inflammatory things. Yes. Lalo na pag may incident sa West Philippine Sea. So, hindi ko alam saan galing yon. Well, in relation diyan, siguro bago tayo magtapos, meron ngayong 500 riders na naglilibot dun sa Shangri-La Hotel sa Global City, kung saan idinadaos yung National Day of China. Together with ambassadors from different countries nandun. Tapos meron kang at least 500 students na nandun sa paligid distributing leaflets at saka flags. It's a protest mass action. It's a protest pero subdued. Parang ako subdued. Yung hindi ka sumisigaw, hindi ka nagwawala, no? Distribute ka lang, yung ganun tahimik lang, no, ganun. So Hindi kasi yun yung kanilang yun yung mid-autumn di ba? Yun yung nila, talagang may party kaya lang nasabay nga doon sa farewell. To the ambassador. Kaya ganun ka, kaya malaki ang celebration na yan. Tinututulan nila yung event na yan. Huwag na celebration. Yung ganyan kalaki yung event na yan. Tinututulan nila yung paggawa ng China sa Scarborough as a geo-reserve. Nature Gagawin nilang nature reserve yung Scarborough at wala talaga makakapasok. That's the second time today na name drop itong Shangri-La. Shangri-La is also where allegedly yung maleta, dinadala yung maleta. Malaking tanong, paano nakakadaan ng x-ray machine yun ng 20 maleta na puro pera na wala nakapansin? Parang, di ba, dadaan ka ng x-ray machine, pakibuksan po. Basura. Basura lang yan, basura. Hindi ko alam ano yung liability ng Shangri-La dito. Pero, if it happened on a regular basis, how could they not have known X-ray something machine, going on? May connivenance yun, kung gano'n. May X-ray machine dyan May nakakaalam doon. May X-ray, may CCTV sa parking, may CCTV everywhere. Diba? Pero Reg, pati yung mga bangko Paano ka naglalabas ng hundreds of millions, billions sa mga bangko na hindi nalalaman ng AMLA or hindi nire-red flag ng mga bangko? At a certain point, kailangan investigahan itong mga bangkong ito. Hindi sapat yung explanation na, hindi, dami-dami kasing yung officer ng Land Bank. She was asked, how is it that sila Sally Santos were able to take out 500 million pesos in 2 days? And medyo magulo yung sagot, but essentially she said because they didn't think to question it kasi nga merong notice of cash allowance from DPWH. Basically recognize sila as a contractor ng DPWH. So okay, akala niya legitimate in a way. Nag-flag daw sila ng STR, Suspicious Transaction Report, to AMLAC. Pero ultimately, hindi natin alam yung content nun because that's sealed, right? And also, parang sabi ng AMLAC, each bank has essentially their own discretion kung ano yung i-flag nila sa AMLAC for these suspicious transactions. AMLAC can move only if there's a complaint. AMLAC can move only if there is a complaint. So kung hindi nagreklamo yung kung walang complainant at yun namang bangko, tayo naman kasi, yan ang problema natin. Everything, meron tayong presumption of regularity sa government, di ba? Yan ang problema na ginamit siya ng mga opisyal. We are all presuming that they are acting, performing their duties regularly, kaya walang Pati yung pagka-crash ng budget, di ba? Kaya walang nagbantay Ibig sabihin, Ami, lahat tayo... Kanya-kanya tayong trabaho di ba? Ganon yun Ibig sabihin, Ami, lahat tayo nakatira sa kuweba?
Dahil sa Lahat ating tayo nakatira sa kuweba. Dahil sa Hindi, yun na nga presumption of sinasabi natin, regularity. diba? Oo. We give everyone the benefit of the doubt. Presumption of regularity in government. Ngayon lang natin, may suspetsa tayo, pero ngayon lang nakita na ko talagang ginamit ng gusto. Yung ating yung trust in the government, kaya betrayal of public trust siya. Teka. Ngayon lahat ng napapansin niyo ba, gagawin oras? nila ngayon, kailangan bantayan mo, kalit-liit na pirma. Meron daw, ngayon daw, sinabi sa amin ng mga kontratista ha, ang kailangan mo daw ngayon na signature, medyo Nabitin kasi ng 30 nag-quadruple na, minutes kasi. bago aprubahan yung mga kahit hindi ka kasama dyan sa mga yan. Dahil sa takot ngayon ng mga mabababang ranggo, alam nilang sila sasabit Sila isusubo niyang mga yan Baka ma-Richard Cambe ka. Baka sila ma-Richard Cambe. Kaya lahat dinagdagan nila ng katakot-takot para madaling i-spread yung responsibility. Okay. Yan ang isa sa mga epekto. I'm sorry, I have to cut it. It's not even cutting it short because we're already long into the overtime. It's already 5:05. So I have to say goodbye and thank you very much. Thank you for joining Storicon today. Si Regina Lave via Zoom, Ami Pamintuan from Parañaque, and Raul Llamas from beside me. Thank you for joining us this afternoon. Join us again tomorrow for Storicon at 4 p.m. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. Meron pa pala bukas. This is the Story Conference Group or the Storicon Group.